Santa Santita, kawatan kang impacta ka. Grabe talaga. Grabe mga kababayan, ang hagupit ni Harry Roque laban kay Risa Hontiveros mga kababayan. Na ngayon, nabisto na hindi pala siya yung sinasabing maputi pa sa maputi mga kababayan. Dahil siya rin pala mga kababayan ay mayroong 3 billion na insertion, kabilang na dito ang flood control. Ayun. Booking ang dating mga kababayan ni Risa Hontiveros na nagsanta-santahan pero Santa Santita pala ayon kay Roque. Panoorin niyo po mga kababayan. Yung mga senador kasi na nagpapasanta-santa na kunwari holier than thou, kunwari Santa. Sila din magnanakaw. Magnanakaw din pala. Mantakin mo, malinis-linis siya, good governance, yung Hontiveros na yan, yung pala 3 billion din ang kanyang insertion. Aroy. Amendment. Ayaw pang umamin mga kababayan. Wala akong insertion. Amendment lang. Ini ba ang pangalan, animal? Ako galing po sa Kongreso. Kapag ang isang proyekto hindi napaloob sa NEP at pinalitan ng mambabatas, yan po ay insertion. Dahil yan ang basihan na aangkinin ng mambabatas yan para makuha ang SOP. Yan mga kababayan. Yan ang hindi na dapat pinapayagan. Parang pork barrel lang din yan mga kababayan eh. Iniba nila ang pangalan. Ginawa nilang PDAF. And then ngayon mga kababayan, ginawang amendment. Lord. Paano makukuha SOP, iririg ang bidding para ma-award sa kanilang kontratista. Kaya nga mga kababayan ngayon, si Virus mga kababayan, mayroong flood control project, Lord. Si Risa Hontiveros, nagpapatayo ng flood control. At yung kontratista ngayon, ang magbibigay ng pera sa mambabatas. Kaya pala may SOP, no, Roque? Kadiri ka talaga, Hontiveros, manigas ka. Kadiri. Sa talumpati ni Chief Escudero, ang tumuturo, may 3 daliring nakaturo sa kanya, ikaw 10 daliri. Dahil ikaw, impacta ka talaga. Impacta! Sa 10 daliri mo, meron ng 3 nakaturo sa iba. Impacta ka talaga. Grabe. Ay, naku, talagang nakakainis. Mas nakakainis. Kapag nakakainis pero nakakasatisfy, Roque, no? Na ngayon, na-booking ang Santa Santita na si Impacta na si Virus. Ang katotohanan, na yung mga nagmamalinis. Madungis! Ay, magandang linggo sa... Ito ang umpisa mga kababayan bago siya nagalit, Inyong lahat, nakapagpahinga ba ho? Pahinga ngayon, galit later. Pahinga talaga dahil bukas, naku. Relax pa siya, Bagong rest mga kababayan, galing pahinga. Andun na high blood later on pagdating kay Risa Hontiveros. Naman ang pagsubok, sabak na naman tayo sa baha. Sabak sa baha. Sa mga problema ng bayan. Katapusan. Kailan ba matatapos ang kalbaryo ng hanggat andyan si Bangag ng Pilipino? Ano ba yan? Walang katapusan iyan. Ligtas sa kabila ng bagyo, sa kabila ng lindol, sa kabila ng meron tayong... Di bali, mayroon namang bigas sa tig-20. Bangag na gobyerno. Bangag talaga mga kababayan, no? Sa halip na ibigay, bebentahan pa ng 20 bigas. Ay, bangag. Kailangan po, tulungan natin mga sarili, ha? Dahil alam natin, walang aasahan sa gobyerno. Wala na talaga. Kailangan tayo mga Pilipino, tayo na magtulungan. Okay? Tayo po ay magbayanihan na. Huwag na tayo antay ng tulong, lalong-lalo na dyan sa mga nasalanta ng lindol dyan sa Cebu, ha? Mga kaibigan, magtulungan na po tayo. Itong mga dilaw mga kababayan, mga kampo ng mga bangag, magkapatid na Tulfo, Erwin at Rafi, pumunta doon mga kababayan, parang wow, nangampanya na. Pabida to the max mga kababayan, nagdala ng mga kanilang sariling media. Si Virus mga kababayan, ang laki ng pagmumuka sa mga tarpaulin. Si Bangag, wala man lang dinalang ayuda. Promotion sa kanyang benting bigas, sama-samang babangag muli. Ay nako Lord, Lord. Inuna pa ang pagpapapogi mga kababayan. Pero gumagalaw po yung aking mga galamay dyan sa Cebu. Patuloy po na nagpapadala ng tulong kahit papano. Hindi naman po marami, pero kahit papano nakakatulong naman. At least umulong. Punta nga pala dyan sa Pilipinas yung kaibigan ko, si Casey. Tapos yung iba natin mga kababayan na salat sa pera, at least mayroong prayers. Si kababayan. At magdadala rin yan ng tulong sa Cebu. Sisiguraduhin ko po yan, ha? Siya magre-represent sa akin sa pagdadala ng tulong dyan sa Cebu at iba pang lugar ng Pilipinas na nangangailangan ng tulong kasi talagang hindi lang naman Cebu. Cebu ang nasalanta ng bagyo. Pero siyempre Cagayan, Masbate, yung mga nasalanta naman
ng bagyo, no? So anyway, tulong-tulong po tayo dahil Tulong-tulong wala sa talaga pagsulong. tayong maasahan sa gobyerno dahil alam naman natin ang sagot ng ating presidente kung anong gagawin sa dilubyo. Ano lang gagawin natin? O, kamot ulo mga kababayan. Tapos, ano pa, sasabihin pa niya mga kababayan, sinising niya ang bagyo dahil hindi na daw sumusunod sa schedule. Ang bagyo hindi na sumusunod sa dating schedule. Wow! Nabigyan ka ng schedule nga. Mabuti ka pa. Kausap mong bagyo. Bangag! Pupunta ako ng Pilipinas next week. Oh, may schedule ngayon mga kababayan, hindi na daw sumusunod. Anyway, pag-usapan po natin ngayon. Surprise! At lahat na issue, abay, matapos masiwala dyan sa Senado ang mga kababalaghan tungkol sa flood controls. Flood. Abay, ititigil na raw ang investigasyon. Oh, at magre-resign na si mga kababayan. Ang tawag doon? Isot, Ping Lacson. Ratong Baliling. Dahil, i-stop na nila eh. Alam nyo, kung maaalala nyo sa huling araw ng Senate presidency ni Chis Escudero, sa huling araw na pagiging chairman ni Senator Marcoleta, lumabas ang katotohanan sa Senado na ang nasa likod ng malawakang pagnanakaw ng pondo pagdating po sa flood control funds ay walang iba kundi si Tambaloslos alias... in-stop mga kababayan, di ba? Nung unang pumutok ang pangalan ni Zaldico at Tambaloslos dahil idinawit ni Diskaya, stop! Ngayon mga kababayan, mayroon na talagang Orly Guteza na nagsabing nagatid ng pera doon kay Tambaloslos at Zaldico. Stop na naman, grabe. Martin Romualdez in his disguised life. Disguised life. Kasama niya ang kanyang faithful Robin, kung siya ay si Batman, Evil Batman. Walang iba kundi si Zaldico. Zaldico. Robin pala siya. Nako na talaga tayo sa buong bayan. No? Pero alam natin, hindi dapat tumigil ang sisi kay Specker at kay Zaldico kasi unang-una, anag talaga kay Specker. All roads lead to Bangag, mga kababayan. Mapunta lahat ito kay BBM. Ay si Marcos Jr. The Junior. Ang nag-propose ng budget na pumirma. Namahan ng mga proyekto na maanumalya, si Marcos Jr. Ang pumirma ng budget, si Marcos Jr. Ang hindi nag-veto ng budget na sang damukal na insertions, si Marcos Jr. Kaya wag po nating hihiwalay ang pananagutan ni Marcos Jr. The Junior. Pananagutan ni Martin Tambaloslos Romualdez. Talagang dapat po magalit kay Martin at kay Zaldi, pero dapat magalit din po sa presidente na kung wala naman yung presidente, walang Martin Romualdez, walang Zaldi ko. Huwag niyo po kakalimutan yan, ha? Kaya sa Bangagan. Specker, Martin Romualdez, Alakat, Tambaloslos. Hanggang ngayon mga kababayan, no, parang hindi natin sukat aklain na nasipat na si Tambaloslos mga kababayan. Yung kanyang damage talaga na dinala mga kababayan sa atin, sa ating mga Pilipino. Parang grabe. Ngayon, maririnig lang natin ang pangalang speaker, si Tambaloslos pa rin na ating naiisip pa, kababayan. Dahil po, siya ay nagkataong pinsan buo ng presidente at siya talaga ang number one aliado ng presidente. Na hindi natin alam kung nasa tamang pag-iisip dahil hanggang ngayon ayaw magpa drug test. Hair follicle test. Dahil, sabi niya, why would I do that? So ang tanong, bakit naman tinigil ni Senator Lacson nung kanyang investigasyon? Tuta fair. Senator Lacson po, naging consistent yan. Yan ang taga-expose ng mga pork barrel. In fact, nung kami po ay nagsampa ng kaso laban sa pork barrel at kami naman po ay kinatigan ng Supreme Court at sinabi... Ewan lang din natin kung anong ni Ping Lacson mga kababayan. Anong modus niyan. Na talagang bawal at ipinagbabawal at walang legal na basihan ang pakikialam ng mga mambabatas matapos maipasapang tao ng budget. Unconstitutional na yung pork barrel, di ba? Iniba lang nila mga pangalan, mga kababayan. Pati kinatawag nilang project identification, lahat yan. Ang sabi ng Korte Suprema, bawal yan. Walang legal na basihan. Dahil dyan nga po, nagmumula ang korupsyon pagdating sa mga infrastructure projects. No? Kapag si Sara niyan, mga kababayan, lagot yan sila. Talagang tanggal lahat ang mga iyan. In fairness to Ping Lacson, consistent siya na nung siya ay senador, ilalabas niya kung ano yung mga pork barrel ng kanyang mga kasamahan. No? At talaga naman kung wala siya, hindi sana nabawasan yung mga pork barrel. Kaya lang ngayon, ang nangyari kasi, nagsalita ang Ping Lacson, dalawang bagay. Parang hindi niya pinaniniwalaan ang mga diskaya. Mga diskayang unang nagturo kay Martin Romualdez. Ang sabi na nga kinonfirma mga kababayan ang hinala niya na
talagang nagbibigay ang mga kontraktor. Tapos, yes, sabi ni Diskaya, yes, nagbibigay kami. And then, ayoko maniwala. Ay, nako, ping. Na talagang nasa likod nitong flood scam na ito. Mm. So, naging pumasok ngayon sa isipan ng marami, parang pinagtatakbang niya si Martin Romualdez. Dinadivert niya ang usapan, mga kababayan. Dito tayo sa mga senador tayo. Huwag na nating i-touch ang mga kongresista. Now, to be fair, lumalabas naman yung mga ibang testigo na nag-deliver nga ng pera, no? For example, itong ex-marine, lumabas naman yan, chairman na si Ping Lacson. So in fairness to Ping Lacson, kung talagang pagtatakban niya pananagutan ni Martin Romualdez, hindi niya palalabasin itong marino na nagsabi na limpak-limpak na salapi ang kanyang dinilip. Diyan siya nagkamali, mga kababayan, hindi alam kasi. Sinurprise si Marcoleta, mga kababayan. Wala yon talaga sa agenda. Napilitan siyang mag-yes, mga kababayan, dahil nauna ng nagsabi si Marcoleta, challenge niya si Lacson, mga kababayan, kung gaano ang integrity ni Lacson. Na-offend niya ang kanyang pride kaya napilitang pumayag. Yun, sumabog, mga kababayan. Andun pala ang pasabog ni Marcoleta. And then next, si Lacson sa Blue Ribbon. Sa dalawang bahay sa Forbes Park ni Tambaluslos, sa bahay ni Zaldico, at saka doon nga sa Aguado. Ang aking sinasabi sa inyo. Sa Malacanang, mga kababayan, na mayroon daw tunnel, secret passage papuntang Malacanang. Noong panahon ng COVID, ako'y nag-broadcast dyan. Sabi talaga sa akin ng katiwala dyan, merong connecting. Merong connecting corridor sa ilalim ng kalye mula Aguado papuntang Malacanang kasi noong huling araw daw ng 1986. So yung perang yun, dinaan lang doon sa tunnel. Bago matuluyan ng sipain ng taong bayan. Yan ba, Roque, sinasabi mo? Senior pala, Marcos Senior, doon na nakatira sa Aguado yung pamilyang Marcos. At dumadaan na lang sa underground connector papunta ng Malacanang dahil hindi na sila lumalabas talaga ng Malacanang. In any case, ang tanong, kailangan mag-deliver na limpak-limpak na salapi sa Aguado kung hindi ito para sa mga nakatira sa Malacanang? Oo nga, no? Bakit doon pa, mga kababayan, na mahigpit ang security? I-release nila? Malapit talaga sa presidente? What if magagalit ang presidente? Bakit dito mga pera? Ang daming pera. Ang dami pa namang mga kababayan, intel ni Bangag dyan. Why not i-deliver na lang sa bahay ni Zaldico o ni Martin Romualdez doon sa Forbes Park na mas hindi mahigpit ang mga kababayan, ang security. Pero doon talaga sa Aguado, malapit sa Malacanang, nakalusot. Something is fishy. Dahil kung pupunta lang yan kay Tambaluslos, Zaldico, di ba katunayan naman, talaga namang nagde-deliver na sila sa tahanan sa Forbes Park at saka sa Valle Verde. Valverde? Ba si Zaldico, parang Valle Verde nga. At hindi na kinakailangan talaga na mag-deliver pa sa ibang lugar. Kung pupuntahan ng perang yan, ay kay Martin at kay Zaldi. So, marami ngayon nag-iisip, baka yun nakatira sa Malacanang ang recipient. Pero nakita niyo po yung aking chismis na paghati-hatian nila yan, mga kababayan, imposible na si Zaldico lang at si Romualdez ang maghati-hati niyan. Imposible. Kaya malakas ang loob nila man dyan, mga kababayan, dahil siguro mayroong hati yung taga-bantay, alam niyo na, whole of government corruption na ito, mga kababayan. Na-post sa Facebook, no? Isa daw sa dahilan kung bakit linalaglag na ngayon ang siya ay dahil 10 billion daw ang hindi nakarating doon sa malapit sa Aguado. Nagkaunsehan, mga kababayan, hindi ni-remit. Kaya nagalit. Sige! Ayan, 10 billion away kayo! ang unaccount. Ang mga kawatan is galit sa kapwa-kawatan. Kaya naman kinailangan ilaglag dahil nagkaunsehan na ang mga magnanakaw. Ang magnanakaw ay mapagsamantala. Sa magnanakaw, asahin mong uunsahin ka rin. Kasi pag nanakaw naman talaga, pag uunsahin sa kaba ng bayan. No? So bakit mo pagkakatiwalaan? Galit ang magnanakaw dahil ninakawan ng kapwa magnanakaw. Talagang huwag ka magtiwala sa mga magnanakaw dahil kapatid ng sinungaling. Or both, mga kababayan. At the same time, magnanakaw ka at sinungaling, di ba? It follows. Nila na magdakaw. So, syempre, expect mong uunsahin ka rin ang iyong kakontsaba sa pagnanakaw. Kakontsaba. But in any case, bakit nga ba pinatigil? Well, first theory. Ewan lang natin. Kakampi si Ping Lacson at si Tito Soto ng Malacanang. Bagoong Pilipinas. Kunwari pa si Lacson, mga kababayan, ay hindi ako independent ako. Andun na yung mga kababayan hanggang sa huli, Bangag Pilipinas pala, bagoong. At lumalapit na
sa Malacanang ang sisi. Nung una kasi, abay, pa-hero effect pa si Marcos Jr. Wow, hero effect. Ako ang nasa likod nitong kampanya laban sa korupsyon. Kaya lang, lumabas sila. Wala nga 1 month after mga kababayan, more than 1 month, wala ni isang nakasuhan. Sa likod ng, klarong-klaro na ito, ghost projects mga kababayan. Walang nakulong. Delivers Aguado. Hello, para Hello. yung delivery na yan, kung hindi para sa nakatira sa Malacanang. Si Rocky may sabi Makes sense mga kababayan, itong pinagsasabi ni Rocky. Mukhang hindi na siya po pwedeng to play the role of hero. Dahil Herodes. Damay-damay na rin at sigurado naman ako, damay-damay siya talaga. Kaya nga aking patuloy na panawagan, Zaldico, abay, Speak ang ama up. mo, kauna-unahang kliyente ko bilang abogado, ha? Speak up, Kilala Zaldico. kita, Ilaglag mo kilala na. ko, matino ang pangalan ng iyong Ilaglag mo na si Ngagba. Huwag mong payagan na dungisan nilang ang pangalan ng iyong ama. Kaya isalba mo ang imahe ng iyong pamilya. Kung meron pa. Ipagtapat mo na kung sino pinakamalaking kumita dito sa flood scam na ito. Alam ko, hindi ikaw. Yan mga kababayan. Kapag, eto mga kalaban ni Sara, no? Ang huhudas, di ba? Ang huhudas. Walang ibang gawin si Sara mga kababayan kundi magkantay. Dahil eventually, etong mga ganyan mga klaseng tao mga kababayan, they will mess up themselves. Sila mismo ang magkakalat sa kanilang sariling syungahan mga kababayan. Ngayon, makain na lang ng popcorn si VP Sara. Tingnan nyo ang kalat na ginawa nyo ngayon. Mananagot tayo sa taong bayan. Ka lang. Alam ko marami kang kinita. Walang kaduda-duda. Pero hindi ikaw ang pinakamalaking kita dyan. Hindi rin si Martin Romualdez. Dahil si Martin Romualdez, hindi naman siya nag-appoint sa sarili niya as peker. Pero nag-appoint si sa kanya. Ngagba. Kaya kumanta ka na, isalba mo na ang pangalan ng iyong ama. Pareho natin kilala ang ama mo, no? Kami, hindi namin kilala yung ama niya. Wala kaming paki sa ama niya. Panagutin ang panagutin. Masisira na lang ang pangalan niya dahil dito sa mga ito. Matagal na sira. Siguro kung ako ang ama ni Zaldico mga kababayan, i-disown ko yan. Pero na lang kung ganun din ang gawain. Pero kung marangal, matuwid, etong ginawa niya, taong bayan, ilang pamilya, ilang milyong Pilipino mga kababayan ang deprived sa proyekto ng gobyerno, serbisyo ng gobyerno dahil sa mga ninakaw nilang bilyon kung hindi trilyon na pera. Na bagamat malaki ang kinita mo, barya kung iko-compare mo sa kinita nila. Barya. Explanation Variable. number 1, pinatitigil na ng Malacanang dahil palapit sa kanila. Well, pero kung papalitan si Soto mga kababayan, ito si Cayetano, although kakampi siya ni mga kababayan, PRRD. Pero nakita natin si Cayetano sa Malacanang Nakita niyo yun mga kababayan, konserto sa Malacanang. Andun si Cayetano and then talagang pinipilit niya ang kanyang sarili kay First Lady mga kababayan. Pilit niya kinakausap si First Lady. Mayroong footage niyan. And then si First Lady parang hindi interesado and then pinuntahan talaga niya. Sana nga Alan Peter do not play with that family. Kahit pa presidente yan, distance yourself. Pati si Robin Hood Padilla mga kababayan nagpupunta-punta doon. I-distansya nyo ang sarili nyo dyan. Alam nyo, kaliskis na yan Siguro kung official function, okay. But, ganyang mga party-party, huwag kayong pumunta. Posible po talaga yan, no? Dahil talagang alam naman natin ang dynamics, no? Talaga namang sa area at sa gusto natin, kay Senado, kay Kamara, kung ayaw ng presidente talaga sa namumuno ng Senado o kaya sa Kamara, dapat ang susunod na Senate President, kung hindi kinokontrol ni bangag mga kababayan. At matatanggal yan. So sa tingin ko, pinatigil nga yan, meron talagang aspeto para matigil na ang pagsisiwalat ng katotohanan sa taong bayan. At ito naman ang dahilan kung ba't nagagalit ang taong bayan. Bakit nga naman ititigil? Yan ang number 1. Hindi na natin malalaman. Ngayon sa ating bayan. Hindi lang soap opera mga kababayan, kundi eto na, tutumbok na ang source of corruption mga kababayan ng mga politicians. Blind tayo dito Kaya pala, hindi sila willing tumanggap ng sweldo na 200,000 per month. Dahil bilyones mga kababayan ang napapanel sa kanila taon-taon. Diyos ko Lord. Example na lang, Risa Hontiveros, 3 billion. What is 200,000? 2 million lang yan mga kababayan. More than 2 million per year. Samantalang ang napapanel sa kanilang proyekto na sila ang magseselect mga kababayan. At malay natin kung mayroon silang kickback dyan is billion. Ang pinakamalaki, Grace po, 11 billion. Nung siya pa ang chairman ng appropriation. How much more dito kitambalos-los, kinazalde ko mga kababayan. Wala nang pakialaman taong bayan sa mga soap opera ng mga
teleserye na tinatawag. Wala na. Real life drama. Real life. Drama-rama sa hapon. Kapal na pera ng taong bayan, linamo ng mga walang hiya sa gobyerno. O di ba? Hit na hit. Kakagalit. Napanood, tapos ipapatigil ninyo. Pero isang dahilan yan na talaga pinatigil ng Malacanang. At sa tingin ko, we have to hear it from Ping Lacson mismo at saka kay Tito Soto na walang kinalaman ang Malacanang dyan dahil... Ay! Aamin ba? Ang Imposible. sinabi talaga ni Cheese Escudero, isa sa dahilan kung bakit siya tinanggal. Say cheese! Dahil talaga nagpatuloy ang investigasyon dito sa flood scam na ito. Pero bukod pa dun sa obvious na Malacanang ang ayaw magpatuloy, well, meron ding aspeto na ayun nga, yung mga senador kasi na nagpapasanta-santa na kunwari... ayan na, santa-santita mga kababayan. Si Virus. Holier than thou. Kunwari, Holier than thou. Lumalabas. Sila din magnanakaw. Ang magnanakaw. Linis-linis siya. Good governance. Yung antivirus na yan. Yung Antivirus. 3 billion din ang kanyang insertion. Ang sabi niya, hindi ito insertion, kundi amendment. Kaya ang tinatawag niya, amendment. Naku, wag kayo kabola dyan. Ako galing ako sa Kongreso. Liar! Kapag ang isang proyekto hindi napaloob, hindi daw insertion, amendment lang. Same thing, pating. Sa NEP at pinalitan ng mambabatas, yan po ay insertion. Talaga? Dahil yan ang basihan na aangkinin ng mambabatas yan para makuha. A project of Risa Hontivirus, mga kababayan, andun sa Cebu. Nagpadala daw ng tulong, mga kababayan. Mas malaki pa ang kanyang mukha kaysa sa sa mga ayuda. Napakalaki ng tarpaulin. Talagang malayo pa lang. May virus! Paparating na ang virus! Andun ang tsura ni virus, mga kababayan, ang laki. SOP. Paano makukuha SOP? Same thing kay Tulfo. Yung dalawang Tulfo. Bidding para ma-award sa kanilang kontratista. At yung Kickback. kontratista ngayon ang magbibigay ng pera sa mambabatas. Tukoy na yung mga kababayan kung paano mangurakot. Yan lang, aksyonan yan. Maglagay ng safeguards, mga kababayan, na hindi na yan gagawin ng mga mambabatas na mambubutas. Huy! Hindi ka talaga, antivirus, manigas ka. Virus. Yun nga sa talumpati ni Cheese Escudero, ang tumuturo, may 3 daliring nakaturo sa kanya, ikaw 10 daliri. Dahil ikaw impacta ka talaga. Impacta? Kung daliri mo, meron na 3 nakaturo sa iba. Nalanggal! Ay, naku, talagang nakakainis. Mas Swang! nakakainis kapag lumabas yung katotohanan. Munyeta! Mamalinis. Pareho rin naman. Balang! Diba? Nuno sa punso! Alam nyo, hindi sa tinatanggap ko. Sigbin! Na Maligno! mga iba na talagang magnanakaw, no? Na hindi nagmamalinis. Pero at least yun, walang pretensyon. Ito pa civil society, ek-ek. Yung pala, ganun din, walang yadin. Ek-ek. Alam ko yan, sa mulat mula pa. Bakit ko alam? Laging kongresista rin ako. Alam ko, hoy, wag mo akong hamunin, ha? Kilala ko kung sinong tagalakad mo sa DPWH. Mayroon pala! Bakit? Kasi siyempre, party list ako. Di ba? Wala ka naman talaga mapuntahan. So, nag-a-attempt ka. Wala ka rin makuha. Pero talagang everywhere you turn, maririnig mo, itong senadorang ito, ganito ang proyekto rito. Itong senadorang ito, ganito ang proyekto. Ang daming proyekto, mga kababay. Parang DPWH na rin, no? Dapat hindi na kasi pwede dapat yan, mga kababayan, na yung mga senador, bibigyan ng pondo para sa kanilang mga selected projects. Magagamit lang talaga, mga kababayan, sa korupsyon. Tapos hindi nila mapa-follow up, mga kababayan, kung natapos na o hindi. Basta nakabayad na, nakakickback na, wala na. Kadalasan sa kanilang mga proyekto hindi natatapos, mga kababayan. Maraming nagsasabi, okay lang naman kapag magagamit ng tama. Pero nagagamit pa ng tama? Sinong nagbabantay? Kaya nga, mga kababayan, yan ang kanilang source of corruption. Di-stop na yan. Okay lang sana kung lahat ng mga senador, mga kababayan, kagaya na Bongo, kahit pa tumanggap ng mayroon din insertion si Bongo, mga kababayan. Pero may tiwala kay ka Bongo eh. Gayon pa man. Kaunti lang ang katulad ni Bongo, mga kababayan. Kadalasan, kagaya ng mga animal na ginagamit yan para gatasan, mga kababayan, ang kaban ng bayan. Kilala ko talaga kung sino po ang naglalakad ng mga proyekto niya. Kilala pa yan. Mula pa nung first term siya. First year, first term. Umayaman na sila. At napakadami po niyang mga proyekto. Diyan din po sa probinsya ng Cebu. I-research niyo po. Madami po. May listahan si Tunying, mga kababayan. Ilang pages yun? Grabe, ang dami, mga kababayan. Ilang pages? Sa isang page, samot sa siguro 20 plus per page, mga kababayan, na projects by the hundreds of millions. Okay? So, ang second possibility, yung mga 3 billion in total. Malinis, itinitigil. Kasi anong huling sinabi ni Ping Lacson? Lahat ng 24
senador sa 19th Congress Lahat. karoon ng Insertion. sa Hati-hati sila mga kababayan eh. Yun pa lang sa akap mga kababayan, mga animal. 'Di ba? Kunwari, ayaw namin ng akap, ayaw namin ng akap. Tapos sabi ni Tambalustos, ayaw nyo? Bigyan ko kayo ng 5 billion dyan. Sige! Sige! Go, go, go! Akap, akap! Oh. Visit? Kala ko sa kanila ang pera mga kababayan. Jablo? Yang perang yan? Hindi yan sa mga essential na talaga mga kababayan. Kaya sobra-sobra ang ating budget dahil napupunta sa mga walang silbi mga kababayan, mga proyekto ng mga senatong na iyan na hindi talaga essential para sa bayan. 2025 budget, ang pinakakurap na budget sa kasaysayan. At hindi po ako nagtataka doon. Kasi talaga, Kami rin. kaya nga ang tawag nila SOP. SOP. Kaya ang mga Standard Operating Procedure. walang yung mga mababatas, bukod pa doon sa binibigay na sa kanila na 500 million worth of projects, meron pa talagang kita sa infra. Sa totoo lang po, yun. At yang mga kababayan na projects, isa lang yan ha, DPWH. Sa iba't ibang sektor mga kababayan, magkikickback din sila. Example sa health, mayroon din silang kickback mga kababayan. Sa education, at iba't iba pang mga kaanimalan. 3 billion kada senador, yan po ang minimum. Mas malaki pa po ang mga infrastructure projects ng ibang mga senador. Nagkataon si Grace po, 11 billion. Wow. Nasaan ang mga proyektong yan? Siguro ayaw niyang sabihin na how about yung mga makabayan black mga kababayan na walang infra? Di isang poste walang naipatayo. Saan nila nilalagak ang kanilang billions of pesos? Hindi siya Lord. ng grid, kaya hanggang 3 billion siya isang taon. Pero napakalaki halaga po yan, 3 billion. Ang laki. Supposedly mga kababayan, kinaltas na lang yan dahil non-essential yung mga kanilang mga proyektong ganyan. Chechibureche lang yan nila mga kababayan eh. Para lang masatisfy ang pagiging politician nila. Gumagawa-gawa ng project na pabahay dito, pabahay doon. Kunwari. And then walang mga silbi din. Hindi natatapos. Mga function hall, mga multipurpose hall, ganyan. Tingnan nyo, substandard, and then karamihan hindi natapos. Saka yan po talaga, pag ikay nagmamalinis, mas mahirap matanggap. Kasi parang doble yung pagtaksil. Nagpapanggap ka for good governance. Yung pala, bulok na bulok ka rin. Bulok ka, so, ang virus. Dahilan kung bakit itinigil, bukod sa obvious na ayaw na ng Malacanang, kasi dawit lahat ng senador. Dawit. At masisira. Kaya, nasabi ni kay Tano mga kababayan mag-stop election na lang, mag-resign na lang lahat. Yan, payag kami. As long as hindi na kayo babalik ha, kayong lahat, mga mambabatas, congressman lang at senador mga kababayan, presidente, isalin nyo na si Vice, si VP Sara, kung gusto nyo talagang mag-resign. Resign kayo lahat. Kaso nga lang, unfair din kay VP Sara, no? Dahil siya nga ang isa sa mga lumalaban dyan mga kababayan. Imposible din mga kababayan yung sabi ni kay Tano mag-resign lahat. Hindi, wag na lang yan kay Tano dahil parang suntok sa buwan yan. Isa lang ang pag-resigning, si Bangag na lang. Let Sara fix everything. Talaga ang senador bilang institusyon. Dahil lahat naman sila kumita. Kumitang mga animal. Tayo doon sa sinabi ni Cheese. Tanggapin na natin ang realidad. Lahat ng mambabatas kumita. Lahat. Except siguro ang mga party list na talaga ng mga party list. Meron din 190 million daw mga kababayan sa ni Marcoleta per year. Walang hawak na DE except kung ikaw ay si Zaldico. Party list na si Zaldico. Ako bukol, di ba? Dahil ang daming projects. Ng demonyo mismo. Anak ng demonyo. Sa'yo. Anak ng demonyo. Pinahiram mo ng Agusta helicopter nung kampanya itong grabe ka naman, Roque. Anak ng demonyo talaga. Bongbong Junior. Bongbong ngag. Nagbabalik tanaw ako. Grabe talaga mga pinagbibigay niya kay Marcos. Pero alam mo, ni singkong kusig na ako binigyan. Kasi ako yung abogado ng tatay niya. Ni singkong kusig. Doon ako binigyan. Buti naman, Roque, dahil magkautang na loob ka sa kanya. Okay lang. Kasi alam ko naman, hindi talaga ako tatanggap ng pera sa mga contractors. At hindi ako tatanggap sa kahit sinong contractor talaga. Dahil alam ko ang kapalit niyan. Sa totoo talaga, pabor. Kaya ako nagkaroon ng problema doon sa aking mga kasama dati sa party list. Iyan po isang problema dyan. Yung infra na yan. Infra na yan. Pero talaga pag ikaw party list, kawawa ka. Kasi ang loyalty talaga ng district engineers ay nasa district congressman. So bagamat ikaw ay talagang nangako doon sa ilang mga tao na kinakailangan, bibigyan ka namin ng tulay dahil yung mga bata lumalangoy sa tubig para makarating eskwelahan. Kung mapapatupad yung proyekto yan, pati credit hindi mapupunta sa party list congressman, mapupunta sa district congressman. Kasi nga, kontrolado nila yung district engineer.
Yan kasi mga kababayan, hindi na dapat ipadapadaan sa mga kababayan sa mga kongresista. Kung mayroong gustong rekomendasyon mga kababayan ang mga kongresista, ipadala nila sa Malacanang. Ang Malacanang anyway, mayroon yang mga kababayan, mga intel. Hawak niya lahat ng sangay ng gobyerno. Sila ang mag-a-assess, puntahan ang lugar na yan, kailangan ba ng tulay na ganito, ganyan. And then, sila na ang gagawa mga kababayan ng rekomendasyon doon sa NAP. Hindi na dapat magre-reflect mga kababayan sa kongresista. Dahil hihingi yan ng tongpats is open na naman mga kababayan. Yan talaga ang problema. Itong mga proyektong napapanel sa mga kongresista at senador mga kababayan. Okay. O ano pa mga dahilan? Ano pa? Pangatlo, well, honest to goodness, kasi ayaw na nilang masaktan ng kahit sino pa, kaya hahayaan na lang nilang ICI mag-imbestiga. Lalalim ng lalalim. Etong ICI, lutong Macau na naman yan mga kababayan. Tapos malapit na palang ma-proclaim si Romualdez. Ay hindi, si Boyingying Rimulya Bangka Ombudsman. Yan mga kababayan, yung mga kasamahan ng mga Duterte ang tutumbukin ng ICI and then magki-case build up. Si Boying Rimulya na ang hawak ng kaso mga kababayan yan. Bakit? Meron ba tayong asahan sa ICI? Yung ICI na yan, isang pamamaraan para maibsan ang galit ng taong bayan. Para masabi ni Junior, ayan, nag-iimbestiga ako sa katawalian. Kaya wag niyo ako isisihin dyan, wag niyo ako isama. Well, too late na hero ka na. Too late to be a hero. Sino yan, Roque? Sino yan nasa likod mo? Afam? Na talaga Afam ba yan mga kababayan? with ang presidente dyan. Apartment siguro. Apartment. Apartment ito. Dahil nga, siya ang tagagawa ng budget, siya ang taga-approve ng lahat ng insertions at hindi po pwedeng maghugas kamay ang presidente sa mga kategorian ng infrastruktura. Sino yan? Pwede iba po ng posisyon kasi mga kasama ko ngayon sa bahay ang pinto dahil may mga bagong dating sa bahay. Ngayon po kasi ito, kaibigan ko si Makabayan ay pauwi na ng UK. Bahay pala yan mga kababayan, marami sila. Akala natin apartment. Kaya kami nagsalo-salo ng kaunti. Yung dalawa naman namin kasama, ewan ko pa, 3 kasama, hindi ko alam kung saan ang galing. Sabay, tapos na kaming kumain, pauwi na nga ito papunta sa UK itong mga kaibigan ko mga Ingles, wala pa rin. English? But in any case, sige, no need to explain. so yan po ang 3. Secret na lang. Dahilan siguro kaya yan ay natigil na, no? Kasi talagang tuluyan ang sisira ang institusyon ng Senado pag lumabas ang katotohanan na lahat naman sila. Lahat sila. Kuryente mga kababayan. Sa pangungurakot sa infrastructure. Talaga. Ayun na nga. Sinasalba pa nila ang kanilang mga sarili dahil baka tuluyan ng masasalba pa ba? Tiwala sa buong gobyerno ang taong bayan at baka magdesisyon na ang taong bayan na kapag sinipa na nila si Marcos, kakalimutan na rin nila ang Kongreso at magkaroon na ng revolutionary government. Total reform siguro. Ay nako, systemic na mga kababayan ang corruption. Nakaugat na sila mga kababayan. In-exploit nila ang weakness na butas sa batas para mangurakot. Yan po siguro ang takot nila. Dahil pag nagkaroon ng revolutionary government at maski sabihin na nating nakaupo si Sara Duterte, ang pinakaayaw nila, mabuwag ang Kongreso. Kasi pag nabuwag ang Kongreso, walang senatong, walang congressman ang kikita. Diba? Kaya sabi nila, tigil na muna to. Kunwari ibigay natin sa ICI. Ang ICI naman itatago sa publiko kung ano kanilang... wala daw. Hindi daw pwedeng ilabas mga kababayan sa public. Hahayaan nila na humupa ang galit at kapag humupa na ang galit, sasabihin nila, ay, si Zaldico ang may kailangan. Kampahan natin si Zaldico. At syempre, kasampahan nila ng kaso na hopefully, hindi makonvict si Zaldico. Dahil sasabihin nila si Zaldico, pag ako pinuruhan nyo, sasabihin ko lahat ng alam ko. Ganyan mga kababayan ang kalakaran dyan. Sasampahan ng kaso malulusutan ni Zaldico. Kailangan kasuhan. At the end of the day, walang makukulong mga kababayan. Kung mayroong makulong, for the meantime lang. Pero hahayaan naman nilang ma-dismiss ang kaso. Pero ang suma total, galit po ang taong bayan ha. Mag-ingat kayo sa gupit ng taong bayan. Tama na, sobra na. Pero hindi po. Pero ang nagpapanggap na taong bayan ng mga dilawan, bangagan mga kababayan, si Sara Duterte ang gustong patalsikin. Tanggapin ng tagong bayan. Tandaan nyo po yan. Tandaan nyo. Puputok na parang bulkan. At dahil sa ginawa ninyo, na itinatago nyo pa ang inyong mga kasalanan, kayong mga senador at mga congressman sa taong bayan, baka pag sinisati nila ang presidente, buwagin na rin ang Kongresong tuluyan.
kayo rin Yes. kasalanan sa mangyayari. Agree ba Good. kayo? Disagree? Agree. Oh, agree kami. Ano masasabi nyo dito? Post your comments below.